Jayson Tatum. Well, isa nga po mga ka-one stories ang player na ito ang nagsisimula ng maghanda ngayong playoffs. Alam naman natin na almost a week ang naging pahinga ng Boston ngayon at amin man natin sa hindi, malakas pa rin ang team na ito sa pagkakaroon nila ng mga bagong mukha. At eto na rin naman ang resulta, sila ang number 1 team sa pagkakaroon ng 64 wins. At dahil nga naipanalo ng Miami Heat ang laro nila kanina, sila ang tatapat sa best team. Pero bago pa man magsimula ang maglaban, ayon nga po sa naging pahayag ni Jayson Tatum sa interview sa kanilang team practice, napakagandang laban nga ang aabangan natin dahil sinisigurado nga po niya na ito na ang pagkakataong makabawi sila sa Miami Heat. Ito na nga bang simula ng mainit na pagbawi ng Celtics o sadyang hanggang babala lamang sila? Well, tara na talakayin natin yan at pag-usapan ang pagkakaiba ng Los Angeles Lakers last year versus ngayong taon. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Mga ka-one stories, alam naman natin na ang Boston Celtics ang best team dahil sila lamang ang nakakuha ng 60 plus wins ngayong season. Kahit nga sa Western Conference, walang panama sa kanila in terms of winning record. Pero hindi naman nga ito mapapakinabangan sa postseason dahil simula na sa susunod na araw, back to zero muli ang kanilang record. And this time, makakalaban nila ang team agad ng Miami Heat na walang Jimmy Butler dahil sa injury. Kaya naman liyamado ang Celtics dito dahil halos lahat ng advantage na maisip natin hawak nila. Ayon pa nga po sa naging pahayag ni Tatum, ito nga po ang pagkakataon nila para bumawi sa Miami Heat dahil for sure kayang-kaya nila itong tumbahin dahil wala si Butler. At pagkatapos ng ganyang pahayag, nag-react nga dito ang mga fans ng Miami at sinabi nga, huwag magpakampante si Tatum, baka kainin niya muli ang kanyang mga sinabi. Sa pahayag pa lang ang ito ni Tatum, nagpapahiwatig na sila ang liyamado sa laban at may pagkakataon na umabante sa second round. Kung susumadahin nga natin ng mabuti, liyamado talaga dito ang Boston Celtics. Ayon pa nga po sa ESPN tracker, 80% mananalo dito ang Boston Celtics kontra sa Miami Heat. Sa kabilang banda naman mga ka-one stories, pag-usapan natin ang pagkakaiba ng Lakers lineup last year kumpara ngayong taon. Simulan natin yan sa injury. Kung inyo nga pong matatandaan, pareho nga pong may iniindang injury noon sina Anthony Davis at LeBron James. Sa LeBron sa paa habang si Davis naman sa kanyang tuhod. Pero ngayon nga ayon mismo kay LeBron, mas fresh at mas healthy sila pareho ni Anthony Davis. Pangalawa, sa lineup. Kung inyo nga pong matatandaan, halos puro mga guards nga po ang gamit noon ni Coach Darvin Ham, Dennis Schroeder, Looney Walker. Pero kung ikukumpara natin ngayon, isang Gabe Vincent na may kasama pang Spencer Dinwiddie na parehong may shooting at laking impact sa depensa. Meron pang ang kasamang Jackson Hayes na maaasahan sa ilalim. At ang pangatlo naman, motivation. Alam naman natin na pagkatapos nga pong matalo noon ng Lakers, hindi na tumigil si Coach Mike Malone sa panta-trash talk sa Lakers. Tinawag pa nga itong Lakers Daddy at hanggang ngayon, hanggang sa finals, todo batikos at trash talk pa rin ang ginagawa ni Coach. Kaya naman, dagdag motivation ito para kay LeBron. Mas ganado rin naman ang Lakers dahil hindi sila pagod sa pagsisimula ng first round playoffs. Bukas na nga po mga ka-one stories ang simula ng playoffs. Aabangan natin yan at kampihan na.